Ang mga malulupit na advanced na teknolohiya ng Roman Empire. Roman Empire. Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo ang pangalang yan? Malalakas na sundalo, epic na giyera, armas na nakakatakot? Pero sigurado ka bang iyon lang ang dapat mong malaman? Hindi lang ito basta imperyong mahilig sa labanan. Ito ay isang daigdig ng talino, imbensyon at misteryo. Isipin mo, sa panahong halos walang kuryente, may mga pintong kusa ng bumubukas at mga orasan na tumatakbo gamit lang ang tubig. Di nga. Pwede nga ba talaga yun noon? Paano sila naging modern noong panahon ng Roman Empire? Number 1. Automatic doors. Kapag pumupunta ka sa mall at nakikita mo ang pintuan na kusang nagsaslide at bumubukas sara kada daan mo, akala mo masyadong high-tech. Baka di mo pa nakikita ang imbensyon ng Roman Empire. Noon, may isang templo sa panahon ng Roman Empire na parang may sariling automatic doors. Isipin mo, isang pari ang lalapit sa dambana sa harap ng malalaking pintuang tanso. Di siya humahawak kahit saang parte ng pinto, basta't sinisindihan lang niya ang apoy sa altar at unti-unting bubukas ang mabibigat na pinto. Walang remote control, walang kuryente. Isa lang itong creative na design na sobrang advanced na para sa panahon nila. Inimbento ito ni Hero of Alexandria, isang Greek scientist at engineer noong 1st century CE. Sikat siya sa paggawa ng mga imbensyon na gumagamit ng hangin, tubig, pressure, at simpleng mechanics para makagawa ng mga automated na device, katulad na lang ng automatic doors sa templo ng Roma. Ang sekreto kung bakit kusang gumagalaw ang mga pintuan ay nakatago sa ilalim mismo ng fire altar. May isang lagayan doon na puno ng tubig at hangin. Kapag sinindihan ng apoy, umiinit ang hangin at lumalawak kaya tumataas ang pressure sa loob. Dahil dito, natutulak ang tubig papunta sa isa pang nakasabit na lalagyan. Habang napupuno ito, bumibigat at hinihila pababa ang mga lubid at poste na nakakabit sa pinto. Dahilan para gumana ang machine at kusa namang bumukas ang mabibigat na pinto. Automatic kahit walang battery o kuryente. Pag namatay na ang apoy, bumabalik lahat sa dati. Lumalamig ang hangin, nababawasan ang pressure at tuloy-tuloy na kumakawala pabalik ang tubig sa unang lagayan. Unti-unting bumibigat uli ang kabila at itinataas ang machine. Dahilan para dahan-dahang magsara uli ang malalaking pinto ng templo. Galing, di ba? Parang mas effort pa to sa mga automatic door na makikita mo ngayon sa mall. Number 2. Water clock. Mahalaga ang oras pero sa panahon ngayon, kung saan-saan mo makikita ang oras. Sa cellphone, sa computer, sa smartwatch. Pero kung creativity lang naman pagdating sa orasan, nako, hinding-hindi na dyan papatalo ang Roman Empire. Ito ang kakaibang imbensyon ni Ctesibius, isang Greek inventor na nakagawa ng orasan pero gawa sa tubig. Paano? Isang araw, maulap noon, lumabas si Ctesibius para tingnan ang sundial o orasang araw kung anong oras na. Ang problema, maulap nga, kaya walang araw, kaya walang silbi ang sundial. Doon nagsimula ang isang bright idea. Bakit hindi gumawa ng orasan na hindi nakadepende sa araw? Kaya naman naisip ni Ctesibius ang isang water clock, isang orasan na sobrang advanced para sa panahon niya na halos ilang centuries pa ang hinintay bago nakahabol dito ang kasaysayan. Gumawa siya ng disenyo na mukhang simple lang kung titingnan, pero napakahenyo. Gumamit lang siya ng gravity at tuloy-tuloy na daloy ng tubig para paandarin ng isang orasan. May isang lalagyan na puno ng tubig na dahan-dahang dumadaloy papunta sa isa pang tangke. Habang napupuno ang pangalawa, umaangat din ang isang palutang o floater na nakakabit sa isang dial. At habang umaangat ito, unti-unting ipinapakita kung anong oras na sa isang chart na parang orasan. Kapag umabot na sa pinakatuktok ang tubig, hindi ito basta umaapaw. Imbes, dumadaan ito sa isang siphon na parang tube na kusang nagbabalik ng tubig para mag-reset at magsimula ulit ng panibagong araw. Pero hindi lang dyan nagtapos ang katalinuhan ni Ctesibius. Alam niyang nag-iiba ang haba ng mga araw depende sa season. Kaya nagdisenyo siya ng mas magaling na sistema. Dumadaloy ang tubig papunta sa isang water wheel na nagpapaikot sa mga gears. Dahil dito, nag-a-adjust din ang time chart araw-araw para maging sakto pa rin ang sukat ng oras kahit anong season. Para sa atin ngayon, simple lang itong machine ng tubig
gravity at gears. Pero sa panahong iyon, isa itong napaka-precise na imbensyon. Kahit wala pang kuryente, nagawa na nilang makagawa ng automated clock na hindi lang basta ordinaryong orasan, kundi mapagkakatiwalaang tagatala ng oras. Ginamit ito ng mga Romano pati ng iba pang sibilisasyon. Kaya nyo yun? Number 3. Roman Lock. Maiisip mo ba na sa panahon ng Roman Empire, makakaimbento na sila ng napakaliit na padlock? Tandaan mo, nangyari ito noong unang panahon. Paanong nakagawa ng detalyadong maliit na lock ang mga Romans gayong wala naman silang high-tech machines? Noong 2023, isang German archaeologist na si Konstantin Friedrich ang nakadiskubre ng isang Roman lock. Gawa ito sa ginto. Nahanap niya ito sa isang bukirin sa Peterin, 3 oras mula sa Hamburg. Pero hindi lang basta piraso ng metal ang nahukay niya, kundi isang halos kompletong mekanismo na nananatiling nakabaon sa lupa ng mahigit 1,600 years. Kapag ipinasok ang susi at iniikot, gumagana ang loob nito at agad na nagpapakawala ng chain. Katunayan, impressive na makakita ng ganoon kung karaniwan ang sukat. Pero mas nakakagulat pa na kalahati lang ito ng laki ng takip ng bote ng soft drink. Ginawa din nila ito ng walang kahit anong modern technology. Pagpapatunay kung gaano katalino at kagaling ang craftsmanship ng mga locksmith noong panahon ng Rome, na kaya nilang i-miniaturize ang buong disenyo at engineering ng isang kandado. Pinaniniwala ang ginamit ito sa isang maliit na chest o kahon ng alahas. Dahil may natirang bahagi ng chain, nagawa ng mga eksperto na muling buuin ng isang version nito na 4 na beses na mas malaki para maipakita ang detalye. Ito ngayon ang pinakamaliit na Roman lock na natuklasan, patunay ng advanced na imaginations at galing ng mga sinaunang Romans. Number 4. The first steam engine. Ang unang steam engine ay isa sa mga imbensyon na literal na nagbago sa direksyon ng kasaysayan ng tao. Ang imbensyon na ito ay sobrang makapangyarihan na sa kalaunan ito mismo ang magpapaalab ng Industrial Revolution at magbabago sa modern world. Sa likod nito ay ang hindi matatawarang utak ni Hero of Alexandria. Sa dami ng kanyang mga imbensyon, isang machine ang sobrang tumatak, ang Aeolipile, na kinikilala bilang unang naitalang reaction steam turbine o steam engine sa kasaysayan. Simple pero napakatalino ng konsepto. Isang hollow metal sphere o bilog na bakal na may 2 maliit na nozzle sa magkabilang gilid, nakasabit sa mga tubo na idinisenyo para umikot. Sa ilalim nito, may sealed kettle na may lamang tubig. Nakataas mula sa sahig para diretso itong mapainitan ng apoy. Kapag sinindihan ng apoy sa ilalim, nagsisimulang kumulo ang tubig at nagiging singaw. Ang steam ay dumadaloy paakyat papunta sa sphere. Dahil wala itong ibang daanan, lumalabas ito sa mga nozzle at ang puwersa ng pagbuga ang nagtutulak para paikutin ang sphere. Genius na invention to. Pwede nang gamitin bilang makina para paandarin ang iba pang machine sa paggawa ng mga produkto sa pabrika. Kaya lang, ang medyo nakakalungkot, halos nasayang ito noong panahon ng mga Romano. Dahil matapos ang imbensyon, hindi nila nakita ang totoong potensyal ng Aeolipile. Nakita lang kasi ito bilang isang pampasikat, parang science trick, hindi bilang isang kapani-pakinabang na gamit na pwedeng magpadali ng trabaho at industriya. Ang hindi nila alam, nakadiscover na si Hero ng core na idea na sa kalaunan ay magiging pundasyon ng modernong mundo. Mahigit 1,000 taon bago ito muling naimbento noong 1712, naging batayan ito sa paggawa ng mga makinang gamit ang init mula sa singaw, nagpabilis ng gawain sa mga pabrika, nagbago ng paraan ng transportasyon at tumulong sa pag-unlad ng trabaho at pamumuhay ng maraming tao. Number 5. The first vending machine. Automated tindahan ba ang hanap mo? Kailangan mo ng vending machine, maghuhulog ka lang ng coins at ayun, makukuha mo na ang gusto mo. Pero hep, ang hindi mo alam, naimbento na pala ito noong panahon pa ng Roman Empire. At ang nakakawaw, hindi soft drinks o snacks ang ino-offer nito, kundi mas sagrado, ang holy water at alak. Ang pinakaunang version ng vending machine pero para maging relisyosong kagamitan. Dinisenyo ito ng nag-iisang Hero of Alexandria. Ang galing! Naisip niya na ito halos 2,000 taon pa bago naging uso. Ganito gumagana. Kapag naghulog ka ng coin sa ibabaw ng jar, diretso itong babagsak sa isang maliit na pan na nakakabit sa counterweight.
Dahil sa bigat ng coin, na-activate ang lever na nagbubukas ng valve. Kapag bumukas na ang valve, kusa nang dumadaloy ang alak papunta sa baso. Habang tuloy ang agos, sumaslide naman ang coin mula sa pan pababa sa ilalim ng jar. Pagkalaglag ng coin, automatic na muling nagsasara ang valve at humihinto ang pagdaloy ng alak. Ang galing, di ba? Noon pa lang, high-tech na. Isipin mo, wala pang kuryente o modern machines, pero groundbreaking na ang mga imbensyon. Kaso nga lang, hindi masyadong kumalat ang paggamit nito noong panahon na iyon. Halos 1,800 na taon pa ang lumipas bago muling na-revive ang ideya ni Hero. Una bilang isang newspaper dispenser noong 1822 at kalaunan sinundan pa ng postcard at chewing gum dispensers. Ngayon, ang vending machines ay nasa bawat sulok ng mundo. Kahit mag-CR ka nga lang sa mga malls makikita mo ito. Pero isipin mo, bago pa tayo makarating sa ganito, nandyan na ang mga Romano, katulad ng isang Hero of Alexandria. Patunay ang mga inventor tulad ni Hero of Alexandria at Eusebius na likas sa tao ang pagiging malikhain. Tandaan, kapag may pangangailangan, laging may paraan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.